Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kini ang simbiyanan sa RPN Radio Philippines Network DXKS DXKS Jess Ochenta ang inyong Radio Ronda 5,000 watts nagsimbiya sa ikatulong andana sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN Radio Philippines Network DXKS Jess Ochenta ang inyong Radio Ronda ng Partido Demokratikong Reforma. Marami po ang nagulat ko dito, pero wala tayong magagawa sapagkat ganito po ang mga partido dito sa Pilipinas. Wala nang prinsipyo ang mga partido. Tignan yung PDP laban Kusi Wing. Amaya, tignan natin yung partido Kusi Wing. O kaya Digong Wing. Pero I don't think President Duterte is also. Dapat nag-resign na rin ito si Pangulong Duterte sa PDP laban Nabuti pa nga si Ping Lacson po nag-resign nung hindi na po siya i-endorso bilang kandidato ng reforma. Nag-resign po si Ping kagad. Ito si Digong. Hindi po nag-resign. Siya ang nagbubitaw. Nagbubitaw lamang po sa kanyang candidacy sa pagka-senador. Pagka-senador. Pero hindi po nag-resign. Talaga, makapal din ang mukha, Pero tinanggihan niya yung alok ng PDP laban Pusibing. Kung ako po si Digong, siguro nag-resign na rin parang si Ping Lacson. Pero Ping Lacson, nagulat po ng ang marami sapagkat hindi po inaasahan po ito Hindi po inaasahan. Ping Lacson resigned as chairman of the Reforma Party. And siya po ay tumatakbo bilang independent candidate po ngayon. Ang samahan po nila ni Tito Soto, Tito Sen, presidente po ng Senado, ay nagpapatuloy po. Bagamat hindi na po sila suportado ng Partido Reforma. But the vice presidential candidate, Tito Soto, still being supported Sinusuportahan pa rin ng Partido Reforma itong si Vice Presidential Candidate Tito Soto. Only Ping Lacson. Nothing was given as the reason for the endorsement of Leni Robredo at yung hindi po pag-endorso bilang kandidato ng reforma, itong kay Ping Lacson. No reason was given except to say that, ito po, pinapalitan na po namin ang aming kandidato from Ping Lacson, si Madam Vice President Leni Robredo na po ang aming i-endorso bilang kandidato ng reforma sa pagkapangulo. Ayan. So yan na po mga kabahagi ang latest ro dito sa politics. Sabay-sabay na po ang local at ng national candidates sa kanilang pag-iikot sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. In the case of national candidates. Sa mga local officials, of course, sa kanilang mga teritoryo lamang po ang ikot nila. Okay? So, antabayan na ninyo, mas masarap po ngayon, mas masaya ang kampanya sapagkat meron pong karagdagang magbibigay ng, alam na ninyo, dalawa na po ang pagmumulan ng
ikasisiya ng mga botante. Saglit lamang po, meron tayong balita muna na tatanggapin mula sa ating mga kasama sa labas. Galing po sa 1FM Baler, 1FM Baler, Melanie Hugo, PNP Regional Director, PRO 3, Central Luzon. Balita sa Radyo Pilipino. Bumisita sa probinsya ng Aurora si Police Brigadier General Matthew Perlas Bacay upang alamin ang kalagayan ng mga kapulisan hinggil sa mga programa na isinagawa nitong 18 ng Marso 2022. Matapos makumpleto ang iba't ibang aktibidad sa kanyang command visit sa Central Aurora, sunod na tinungo nito ang mga bayan sa Northern Aurora kasama ang regional staff upang personal na masuri ang kalagayan ng mga tauhan ng PNP. Nagsagawa ito ng random inspection sa mga bayan ng Kasiguran at Bilasag upang alamin ang pagpapatupad ng mga programa ng PNP pagdating sa anti-criminality, anti-illegal drugs at anti-terrorism, gayon din upang paunlarin at bigyang kapangyarihan ang mga panuntunan ng pulisya sa lugar. Pinaalalahanan ni Police Brigadier General Matthew Bacay ang mga tauhan na manatiling non-partisan at protektahan ang kasagraduhan ng May 2022 national and local elections. Sa kanyang mensahe, hinikayat nito ang kapulisan na gamitin ang kanilang karapatang bumoto bilang mga mamamayan at dapat sila anyang manatiling apolitikal sa pagganap ng kanilang mga tungkulin bilang mga opisyal ng PNP. Mula dito sa Baler, Aurora, ako si Melanie Hugo, saan mang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Maraming salamat, Melanie Hugo. At mamaya mga kababayan, meron tayong panauhin dito. Pag-uusapan po namin ang nangyari po sa Partido Reforma. Ano ang implications nito? What do we need to do with the parties, existing parties, multi-party system? Makapagkaroon po tayo ng makakausap po mamaya as our special guest dito sa Pulsong Pinoy, Radyo Pilipino. Ang makakausap po natin ng policy analyst at constitutionalist, ganun din po senior research fellow ng Ateneo Policy Center, si Attorney Michael Yusinko. At tabayan po ninyo, sandali lamang po, magpapaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Sandali lang . Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi at hero sa agrikultura. Hero Robregado. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo. Radyo Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka. Kakampi mo. Kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas. Kakampi mo. Kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo. Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Ito ang rat para sa Petron Diesel Max. Tough outside, clean inside. Petron Diesel Max. Nililinis ang umaandar na makina mo. Hinding-hindi ka bibitinin sa akyatan nito. Petron Diesel Max cleans your fuel nozzle. Kaya saan man mapadpad, walang kahassle-hassle. Kung naghahanap ka ng bad word, sarap na ito. Pati ito nilinis na ng Petron Diesel Max, yo. Petron Diesel Max keeps your engine clean so that nothing gets in the way of your engine's power. Tough outside, clean inside. Petron Diesel
trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Kaya ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. For Typhoon Odette. Tulong tayo, Kapinoy, upang ibangon ang pag-asa ng ating mga kababayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Saan man panig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. Ben Paypon rin po ang inyong makakasama hanggang mamayang alas 4 ng hapon. Paraanin muna natin ang isa pang report mula po naman sa DXSP Surigao del Norte. PNP Surigao del Norte nakahanda na sa pagsisimula ng kampanyahan sa lokal na eleksyon. Balita mula kay Jade Ahero. Jade, magandang hapon. Ibahagi mo. Balita sa Radyo Pilipino. Dalawang partido ang maglaban-laban sa probinsya ng Surigao del Norte, ang Partido Padayon at Abantes Surigao. Nakahanda na ang Police Regional Office 13 sa pamumuno ni Police Brigadier General Romeo M. Karamat Jr. para sa mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang isang maayos, ligtas na pagsisimula sa pangangampanya ng mga lokal na kandidato ngayong araw. Direktang inatasan ang mga organizer, focal person ng mga political candidates hingil sa campaign activities na sundin ang mga minimum health protocols dahil may banta pa rin ng COVID-19. Dagdag pa ni R.D. Karamat Jr. ang lahat ng provincial director na tiyakin ang pagsunod sa COMELEC Resolution No. 10732 ang minimum health standard, particular na ang pagsuot ng mga face mask. At tiniyak din ng PNP Surigao del Norte na magkaroon na ng pagdagdag ng mga presensya ng mga pulis sa bawat lansangan, mobile patrol at checkpoint para mahadlangan anumang uri ng kriminalidad. Mula dito sa Surigao del Norte, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao. Saan magpanig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Maraming salamat, Jade Ahero ng DXSP Surigao del Sur at del Norte. Ayan, sabi ko kanina, magsisimula na po ang kampanyahan sa lokal na level. Lahat ng mga kumakandidato sa mukhang 800 something candidates have no opponents. Solo flight po sila, wala silang kalaban. Maswerte naman mga ito. Pero karamihan po sa mga lokal na mga posisyon po, mga kababayan, nagbalikbayan, anak si ganito, tatay, meron pong matagal ng naging opisyal po ng bayan, ng Mandaluyong po, mga kababayan. Bumabalik po as mayor. Ito, kaibigan na natin ito. Ko alam kung mga 90 anyos daw ito, pero bumabalik pa rin, At gustong kumandidado at maging mayor pa rin po ng Mandaluyong. Walang iba, kundi si Mayor Ben
Abalos. Oh. Matagal nang ang dami na pong napaglingkuran nito mga kababayan. Pero steady pa rin po siya. Stay young po siya. Kanya gusto pa niya maglingkod muli. I do not know how, ilang taon na po ito. But I'm pretty sure that is more than 80 already. Mukhang gusto pa niya maglingkod sa ating mga kababayan. Kaya bigyan natin ang pagkakataon. But, bakit ko kaya ayaw po nilang maibigay po sa iba naman? Ibang apelido naman ho kaya, mga kabahag. Marami po sa mga munisipyo at mga lalawigan po ang talagang dinastiya po ang umiiral. Nagpapalit-palit lamang ho ang mga magkakapatid, magkakamag-anak, mag-aama. Ay, nako talaga naman. Mamaya po, titignan natin sa ating talaan kung sino-sino po yung mga nagpapalit-palit lamang ho ang mga kumakandidato sa mga matataas na posisyon katulad po ng pagka-alkalde. Wala po tayong listahan po sa mga gobernador. Pero dito sa Metro Manila, meron tayong listahan po ng kung sino ang mga kumakandidato. At makikita po ninyo, talaga naman pong the same family name. The same family name. Nagpalit lamang po ng first name. Naku. Anyway ho, mga kabayan at nabayanan po ninyo, makakausap po natin ang ating special guest for this afternoon. Walang iba po si Attorney Michael Yusinko, Policy Analyst at Constitutionalist, Senior Research Fellow ng Ateneo Policy Center. Makakausap po natin siya tungkol po dito sa issue ng resignation ni Ping Lacson sa Partido Demokratikong Reforma. And he's running now as independent candidate. Tinanggap po siya bilang kandidato ng reforma. Ipinalit po sa kanya si Madam Lenny Robredo. Okay? Ano po ba ang implikasyon nito sa ating democratic life dito sa Pilipinas on politics? Ayan. What should be the best policy for Philippine politics po, mga kababayan? Ito ho ay maitatanong po natin sa ating panahuyong pantagal. Mamaya si Attorney Michael Yusinko. I'm pretty sure he will have some good suggestions for this. In the meantime, 24 minutes, makalipas po ang alas 3 ng hapon. Tignan natin sandali. Ito mga bayan-bayan dito sa Manila, Metro Manila, kung saan meron po mga kumakandidato under the same family name, pero may iba naman ang first name. Pero maganda ho dito sa Marikina ho ang maglalaban po dito sa Marikina, itong incumbent mayor, si Mayor Marcelino Teodoro. Ito po yung kasalukuyan. Ang challenger po dito, mga kabayan, dating mayor din po ng Marikina at dating chairman ng Metro Manila Development Authority at sumikat po dito sa MMDA because of his infrastructure works. Si dating mayor Bayani Fernando, ito makakalaban po ni Teodoro. Sino kaya ang mananalo dito? Yung mga meron po bang mga taga-Marikina na nakakaalam po ng politika dyan? Sino po sa inyo? Sino po sa dalawang ito? Pagkikiting ng mga gentlemen ang tatangkilikin ng mga taga-Marikina. Papalitan din po ang mga sumusunod. Ito sa sandali. Mag-switch po ang magputol, magkapatid. Dito sa Paranaque, mag-switch po si Edwin at Eric. Ayan, Paranaque. Ganon din po sa Valenzuela.
Pagpapalitan po si Rex Gatchalian at Wes Gatchalian. Sa Malabon, pagpapalitan din po si Enzo Oreta. I-replace po niya ang kanyang kapatid na si Lenlen Oreta. Ang navotas po, mga kababayan, switch din po Toby Chanco, incumbent mayor, at Congressman Ray John Chanco. Yan. Magkapatid po ito. Congressman si Ruby. Etong si Toby ay incumbent mayor. Magtatapos na po ang 3 terms po ni Toby Chanco. Kanya, pupunta na po, mag-slide down po sa pang-congressman. Ang kanyang kapatid naman po, ang magiging mayor. Wow, kita na ninyo yan, ha? Ibibigay pa kaya sa iba? Yung mga nabanggit natin, mga bayan-bayan, ibibigay pa kaya sa ibang mga magagaling din, na kanila mga kababayan. Ayaw ko po. Pero dito sa Pasig, labanan ito ng dating clan, na talagang matagal nang naninilpihan po sa Pasig, ang mga Eusebios, mga kabahagi. Makakalaban po nila ang anak ng artista, si Vico Soto. Ano kaya mangyayari dito, mga kababayan? Pero ang pagkaso, na isinampa kay Vico Soto, itong makakalaban niya si Eusebio. Alright? Walang kalaban po si Abi Binay sa Makati. Meron naman po, pero independent. Pero hindi na po mananalo ito. Sabi po nila. Paglalaban naman po sa QC Belmonte, ito yung anak ng Speaker of the House dati, si Sunny Belmonte, Joy Belmonte. Makakalaban po niya yung nanira po sa ABS-CBN, si Mike Defensor. Hindi po akpas sa kanyang pangalang Defensor, Hindi po siya Defensor of the ABS-CBN kung hindi sila po ang sumira sa ABS-CBN, Belmonte versus Defensor ang labanan dito sa QC. San Juan, Zamora versus Estrada Proxy. Walang iba kundi si Felix June Usman. Ito mga Zamora, matagal din pong naghintay habang ang mga Estrada ang namamayagpag sa San Juan. At eventually, nanaig din po ang mga Zamora at sila po ngayon ang namamayagpag. Ito may ilalaban ang mga Estrada, hoping against hope, na mabalik po sila sa pwesto muli. But people of San Juan say, Zamora pa rin kami. Zamora pa rin daw po sila. Maglalaban din po dito sa Caloocan, sila Along Malapitan. Ito po ang anak ng incumbent mayor ng Caloocan City. Makakalaban po niya ang incumbent congressman naman po, si Egay Erice. Magandang labanan daw po ito, mga kabahagi. Abangan na lamang po natin kung sino sa dalawa ang mananalo. Saglit lamang po, pagpabalik po tayo sa ating Pulsong Pinoy pagkatapos po ng ilang pang mga paalaala. Saglit lamang . Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Radio Pilipino. Alamin ang mga importanteng kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang mahalaga, mga balitang may kabuluhan. Sa Balitang Pandaigdigan. World News. Mga pangyayaring may pakialam ang bawat Pilipino. Ibabahagi ni Buddy Bernardino. Live from Radio Filipino UK. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Balitang Pandaigdigan. World News. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radio Pilipino. Papalapit na ang eleksyon at sasalalay sa atin ang desisyon. Tayo ba ay maiisahan
O tayo ba ay magkakaisa sa pagpili para sa bayan? Isahan! Sino ang makakaisa? Sino ang makikiisa? Isahan! Alamin ang mga sagot nila. Alamin ang mga plataforma upang mamulat ang sambayanan sa nalalapit na halalan. Isahan! Isahan! Eleksyon talakayan. One-on-one interviews with electoral candidates. Isahan! Lunes hanggang Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Isahan! Isahan! Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. J. Maderazo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ang suwitsit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Dial hashtag 88000 Petron Gasol Express Delivery. Nationwide hotline yan. Si Mami ay wais dahil alam ang mabilis. Petron Gasol Delivery. Call and delivery ay free. Sakto. Hashtag 88000 yan. Sulit. Hashtag 88000 yan. Safe. Hashtag 88000 yan. Petron Gasol Express Delivery. Nationwide hotline yan. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Narito ang mga dapat gawin sa araw ng halalan. Narito ang proseso ng pagboto. Una, hanapin ang pangalan sa Posted Computerized Voters List o PCVL na nakapaskil malapit sa pintuan ng polling place. Alamin ang precinct number at sequence number. Lumapit sa Board of Election Inspectors o SBEI upang ma-check kung may indelible ink ng inyong daliri at ma-verify ang identity sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Pangalawa, kunin sa BEI ang marking pen at balota na nakasilid sa ballot secrecy folder. Magtungo sa voting area upang pumoto. Siguraduhing tama ang pag-fill up ng balota. Huwag mag-overvote. Pangatlo, matapos ma-fill up ang balota, ipasok ang balota sa VCM. Hintayin ang voting receipt. Pang-apat, isang election worker ang gugupit ng resibo. Lalagyan ka muna ng indelible ink bago ibigay sa iyo ang resibo. Ikalima, i-verify ang resibo habang nakatayo sa tabi ng voting receipt receptacle. Kung may katanungan, ipagbigay alam sa BEI. Ihulog ang resibo sa receptacle. Bawal ilabas sa polling place ang resibo. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik na tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Magandang hapon muli sa inyong lahat. At ngayon po ay ipakikilala na po natin ang ating special guest for this afternoon. Ang guest po natin walang iba kundi si Attorney Michael Yusinko. Attorney Michael Yusinko, Policy Analyst and Constitutionalist. At the same time, Senior Research Fellow ng Ateneo Policy Center. Mga kabahagi, si Attorney Yusinko sa ating pakikipagtalakayan, kaugnay po sa issue ng resignation. Ano bang unahin natin dito? Resignation o pagkakatanggal bilang official candidate ng Partido Demokratiko Reforma
kay Ping Lacson. Pag-uusapan po namin ito mga kabahagi with Attorney Michael Yusinko. Attorney, magandang hapon po and welcome to Pulsong Pinoy. Ako si Ben Paypon. Magandang hapon, Kaben. Magandang hapon sa mga nakikinig sa atin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Thank you very much for gracing the program again. Attorney, maraming salamat po. My pleasure po. All right. Attorney, ano bang alam ko na nabalitaan na po ninyo nangyari kay Ping Lacson. Hindi ko nga alam kung anong itatawag ko natin. Nag-resign po ba o tinanggal po ba siya bilang official candidate ng Partido Reforma? Pero ang mahalaga ho dito, siya po ay independent candidate na. Anong nakikita po ninyo dito, Attorney, as a matter of policy from the COMELEC? So, unang-una muna, Kaben, ang unang pumasok sa isip ko nang mabasa ko yung balitang ito is this is just business as usual as far as transactional politics is concerned. So, it's a very sad thing, pero ganun talaga ang ating politika, transactional. At ito yung, kumbaga, the usual na kinagagas yung lumalabas sa ating politika. Now, from the perspective of the COMELEC, narinig ko rin from the spokesperson, if I'm not mistaken, is wala naman silang magagawa but to consider Senator Ping Lacson as still a candidate for the presidency. So, hindi naman siya pwedeng alisin kasi nasa balota na siya. Hindi naman siya disqualified. So, as far as the COMELEC is concerned, ang kandidatura ni Senator Lacson ay tuloy-tuloy pa din. And in fact, hindi naman siya magiging considered na independent, legally speaking, kasi naka-imprenta na sa balota yung kanyang pangalan at partido. So, at least from the perspective of the COMELEC, hindi naman siya pwedeng sabihin na independent na. But politically, syempre, in reality, in the context of politics, effectively, independent na siya kasi binitawan na siya ng Partido Reforma at siya mismo rin, binitawan na rin niya yung Partido Reforma. So, yung transaction nila 8 months ago, yung pinasok nila 8 months ago, wala na ngayon. So, iba na ang katransaksyon ng Partido Reforma at this particular time. Attorney, merong provision po sa Omnibus Election Code that all presidential candidates have to be recommended by their party. Tama po ba? That's true. That's right. Because our law still attempts to have a decent political party system, no? That's correct. Now, ang nangyari ho dito kay Ping Lacson, tinanggal ho siya ng Reforma as their official candidate. That means to say, he's no longer a candidate. Kasi hindi na po siya, anong pangalan nito? Hindi na po siya recommended by his own party. Unfortunately, Kaben, it doesn't work that way, no? So yung recommendation from a political party is a requirement upon filing of the certificate of candidacy. So it's either recommended ka ng political party or you run as an independent. Now, in the course of the campaign, meaning to say, aprobado na yung certificate of candidacy mo and presumably tumatakbo ka na under your purported political party. But the law does not contemplate the situation na in the course of the campaign, magkaroon kayo ng divorce between your political party. Hindi yan nakalagay sa batas kung ano ang mangyayari. But ang determination ng COMELEC is, and which I agree with, tuloy-tuloy pa rin yung kandidatura. It's not a grounds for disqualification or cancellation of the certificate of candidacy. So,
in terms in legal terms and also in practical terms, kandidato pa rin si Senator Lacson sa pagkapangulo at based dun sa balota, ang Partido Reforma pa rin yung nakadikit sa pangalan niya. Attorney, has there been any other case of this nature in the past? Pero na po bang nangyari na ito na yung isang partido ay itinakwil nila yung kanilang itinakwil ho nila ang kanilang kandidato? Iba naman po ito nangyari sa partido PDP Laban, Pusi Wing, yung kandidato ang nag-resign. Pero ito kay Ping Lacson, ang partido mismo na siyang nag-recommend po at to file a certificate of candidacy. From the beginning pa lamang ho, kandidato ng partido ito eh. Pero itinakwil po siya at the middle of the game. Meron na po bang ganitong pangyayari ho ng nakaraan? Wala pa. Kung as far as I can remember, Kaben, no? Wala. And in fact, sabi ko nga kanina, the law does not contemplate such a scenario. Kasi parang, kung titignan mo, it's unthinkable, no? Na in the middle of the game, magkakaroon ng hiwalayan ng isang kandidato, lalo na sa pagkapangulo, no? Magkakaroon ng hiwalayan between the candidate and the political party. So, this is really something unprecedented, no? Itong pangyayaring ito. And that's why, sinasabi nga ng COMELEC, wala kami magagawa. Tuloy pa rin ang kandidatura ni Senator Lacson and sa balota, nakalagay pa rin na Partido Reforma ang kanyang partido. Kasi hindi na pwede baguhin yun eh. Di ba? Naka-imprenta na sa balota yun eh. So, yung pagiging independent ni Senator Lacson is just really in terms of our politics and political campaigning. Uh-huh. I don't ayaw kong mag-argue tayo dito sa yung pag wala na magagawa yung COMELEC, no? But since the case is the first of its kind sa ating recollection, even myself, attorney, ito yung kauna-unahan. But don't you think the COMELEC should rethink its policy on this, no? Kasi nangyari na ho eh. At maaring mangyari po ito because it becomes now a precedent. Oh. There will be other times siguro na political parties will switch at the middle of the game. Oh. Especially now na multi-party system tayo, attorney. Which brings me to the point na dapat ka siguro bumalik na tayo sa two-party system. So, anong take ninyo dito, attorney? You are exactly correct, Kaben, na dapat talagang i-reconsider itong situation na walang magagawa ang COMELEC. Opo. Because itong nangyari ngayon, it just reinforces yung transactional nature ng politics natin. That's right. Oh. Tama kayo, Kaben, In the future, kung wala tayong gawin to prevent this kind of situation, in the future, lalong magkakaroon ng mga quid pro quo situation between politicians and political parties, no? So in the end, lalong mabubulok, lalong mababastos ang ating eleksyon. Yan ang nakakatakot, attorney. Exactly. So I agree with you 100% na dapat talagang bigyan ng repercussion or consequence yung ganitong pangyayari na ang isang kandidato at ang isang political party ay nagdi-divorce in the middle of the game. Dapat hindi payagan mangyari yun. So, there should be a consequence. Either it should be a ground for disqualification or it should be automatic disqualification, pwedeng suspension of the political party. So, I agree with you completely that this is unacceptable. In other words, hindi dapat tayo pumayag na gawing normal itong ganitong mga occurrences. Attorney, makikiusap na po ako sa iyo. Total, nasa policy center ko kayo ng Ateneo de Manila. I hope this will form part of your studies already in future elections para maiwasan po natin ang ganitong mga pangyayari. Mag-recommend na po tayo ng mga polisiya para sa COMELEC
para hindi nila sasabihin sa atin, wala na kaming magagawa. Wala pang batas na ganyan eh. I mean, I agree with you 100%, Kaben, and I take on that challenge that you have posed. ay salamat naman, Attorney. Because I cannot accept the fact na wala magagawa ang COMELEC dito. Malaking bagay ho ito, Attorney. Can you imagine when he filed the certificate of candidacy, one requirement there is kailangan recommended ho siya ng kanyang partido. And then all of a sudden, diniborsyo ho ng kanyang partido at the middle of the game. And then the COMELEC cannot do anything about this? I mean... No, I agree with your sentiment, Kaben, but unfortunately, the law does not contemplate the situation. Perhaps it's time, no? It's tama kayo. It's time for the law to catch up. Kasi nga, ibang klase kasi mga politicians natin, ang daming naiisip ng mga kalokohan eh. Iba na klase politiko natin, Attorney. Kailangan humabol na yung batas. So, and hindi dapat talaga palampasin na hindi mabago yung policy natin or yung law natin with this with these kinds of occurrences. Nauna parang mga criminal ho, Attorney, pardon our term, pero yung mga criminal, nauunahan daw po nila mga pulis one step forward. Ito mga politiko, nauunahan nila yung mga pulisiya natin. Hindi dapat tayo pumayag na ganon, Kaben. That's right. That's right. Kanya ho, nasa policy center naman po kayo. Please take this case very seriously, Attorney. Ha? Please yes, take sir. this very yes, seriously sir. because it will tell something to the Filipino people in the later days. So, sa mga susunod na henerasyon, mas magulo na ho ito pagka hindi po natin o pagka pinalampas po natin ito mga pangyayaring ganito. Yes, sir. Duly noted po yan. Alright. Attorney, maiba lamang ho ako sandali. I am sure you must also have research on this state tax. May ano po kayo dito ba? Can you tell us something about this estate tax? Kasi pinagtatalunan po dito pagbabayarin po ba itong si mga heirs ng Marcos estate? Saan po ba kukunin yung pagbayad kung ayaw magbayad yung mga heirs? Ano po ba talaga ang batas dito? Senior Associate Justice of the Supreme Court, Antonio Carpio, says, willful, kung willful ang ayaw pagbayad ho ng mga heirs, pananagutin po sila for even criminally at maaaring makulong ng 10 years. That is what Justice Carpio is telling us. Some lawyers say, hindi po pwede yung heir ang sisingilin po ng gobyerno dito. Ang sisingilin ng gobyerno, yung property mismo ang magbabayad. Attorney, ano pong panin niyo dito, nabasa po ninyo dito? Both positions are, all of the positions of the lawyers that you mentioned, Kaben, are correct, no? So, ang situation kasi ng mga Marcoses is hindi naman sinisingil yung si Senator Marcos in his personal capacity. Yes. Okay? Yung paniningil is in his capacity as the executor of the estate of the former dictator, no? Now, ang tama na ang dapat magbayad nung estate tax or the payment should come from the estate, not from the separate or personal properties of the heirs. Malinaw naman yun eh. And hindi naman yun ang ginagawa ng BIR, Kaben. So, ang sinisingil ng BIR actually, o yung tinatarget ng BIR, are the properties owned by the former dictator that are now being managed or administered by the executor. So, ang may responsibility to pay the estate tax are the heirs. Kasi yung property napunta na sa kanila eh.
Right? So they are now in possession of the properties kasi na-inherit na nila. Mhm. Now, before they can complete the inheritance process, no, na matransfer yung name sa kanila, they first must pay the estate tax. Mhm. Now, this is where the situation, the problem lies, no? The executor, who is now the Senator Marcos and running for president, hindi pa nila binabayaran yung estate tax. Pero pinakikinabangan na ho nila. I presume, yes. They are in possession of the properties, no? So Exactly. so I presume na pinakikinabangan na nila and they get benefit from it. That's right. That's why hinahabol pa rin dapat sila ng BIR because the properties are there in their possession and therefore they have to pay the estate tax. Now, siguro ang kailangan angulo na dapat talaga ma-highlight dito is merong mga remedies yung BIR to go after the properties themselves. So, ito lang ang hindi ko sigurado why the BIR is not doing it. No? Doing it. Baka merong mga legal issues involved with the properties kaya hindi pa nila mapatawan ng attachment and all of those legal remedies that the BIR could do. So, even after decades already. 1997 pa ito, attorney. Yes. Ang estate tax actually has no prescription, ano? Kaya sometimes kailangan ng amnesty para kumbaga ma-relieve yung mga heirs of their responsibility. But as far as the Marcoses are concerned, the estate of the former dictator is still liable to pay the estate tax. And who is responsible for that? Siyempre, yung naiwan. Right? Kasi yung namatay, hindi na niya kaya bayaran yun. So, yung naiwan, siya ang binibigyan ng responsibility ng batas natin na i-organize yung estate, i-organize yung mga properties para makapag-likom ng salapi para mabayaran yung estate tax. So, tama po si Supreme Court, former Supreme Court Justice Carpio na pwede nang singilin ng BIR talaga and impose whatever laws there are para masingil po ang estate tax from the Marcoses through the heirs. Yes. The former justice is exactly correct, and in fact, the amount involved makes it imperative for the BIR to go after it kasi masyadong malaki yung amount involved, money that our government badly needs. So, hindi pwedeng bitiwan ito ng ating government agency, particularly the BIR, and dapat siguro ma-involved na rin yung DOJ kasi there are other, I think, if I'm not totally 100% sure, pero yung hindi pagbayad ng tax at this particular stage, I think should warrant investigation by the DOJ. Okay. Pero, attorney, wala po ba pananagutan ng BIR kung hindi niya masingil ito at a particular time? Walang, well, from the perspective of the law, wala kasi the BIR is merong specific time period is given to the BIR to collect, no? And hindi pa tumatakbo yun kasi nakapagbigay na sila ng demand letter eh. Okay. Natigil na. Pero pwede ba sila ma-charge for negligence in the collection of the state tax? Yes. Definitely, diba? Kung tumagal-tagal pa ito na walang nangyayari, the ombudsman should look into this and also the DOJ. Motu proprio. Preliminarily. Motu proprio, no? Hindi kailangan ng complaint because of the amount involved. Baka sabihin naman nila, hindi kailangan namin magre-reklamo. Walang complainant eh. At itong particular case na to, Kaben, I would beg to disagree, no? Ito dapat motu proprio tinitignan na ng ombudsman at ng DOJ ang BIR because if they bungle this,
ang laki ng tama sa bayan natin, ano, Correct. because of the amount involved. So they cannot bungle this particular case. Kailangan makolekta talaga yung amount na yon. Alright. Attorney, thank you very much. Napalayo tayo. Walang anuman ka, Ben. Napakasarap ng kwentuhan natin lagi. Thank you very much. Until next time, sir. Until next time. Yes, Pero sir. may assignment ka, ha? May assignment ka. Yes, sir. Mabuhay po kayo, Kaben. Maraming salamat. Mabuhay po. Mabuhay. Thank you very much, Attorney. Mga kabayan, mga kabahagi, si Attorney Michael Yusinko po, Policy Analyst at Constitutionalist, at the same time Senior Research Fellow at Ateneo Policy Center. Nakausap po natin, kaugnay po sa Ping Lacson case, at the same time estate tax. Sayang ho, wala na tayong oras, kundi mapapasadaan po sana natin muli. Kanya nga lamang we reserve this for Monday, alas 3 hanggang alas 4, ipagpapatuloy po natin yung mga nabibinbin na mga cases na dapat po natin pag-usapan ho. Pagpabalik po ang Pulsong Pinoy on Monday, alas 3 hanggang alas 4, and every day thereafter, Mondays to Fridays po. Dito po sa Radyo Pilipino, saan man panig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino, sa ngalan po ng ating mga magagaling at mga magugwapo at mga magagandang kasama sa Radyo Pilipino. Sila Attorney, si Engineer Dave, si Ram Alonso, sila Eman, sino pa? Princess and Binibining Christine nung araw. Maraming salamat po sa inyo. Ben Paypon po nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good afternoon, everybody. Inyong natunghayan ang Pulsong Pinoy. Kasama si Ben Paypon. Hanggang sa muli, mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. RPN